ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte kaya hindi pa umuusa ng mga naunang reklamo na inihain sa mababang kapulungan. Sa panayan ng programang Ano Take Mo, sinabi ni Bagong Alyansa Makabayan President Renato Reyes Jr. na maaaring planong ipunin ng Kamara ang lahat ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente bago dalhin sa tanggapan ng House Speaker na siya namang magre-refer ng reklamo sa House Justice Committee. Dagdag pa ni Reyes, posibleng nag-aalangan rin ng ilang kongresista dahil maaaring makaapekto ang impeachment complaint sa kanilang pagtakbo lalo't papalapit na ang midterm elections. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Aba, grabe! No? Hindi tatlo, hindi dalawa, kundi naghihintay pa ng isa pang complainant para sa impeachment ni BP Sara. Ba matindi talaga itong mga ito ha, nakakatawa. Talagang gustong-gusto nila ma-impeach si BP Sara. Eh ano ba sagot dyan mamaya pagdating sa usapin na yan, may sasagot dyan eh. Oo. Pero bago natin siyempre simulan ang ating talakayan at reaksyon, sang like, sang share. All goods na po tayo dyan. Kaya i-like nyo yung video at i-share. Matindi talaga to si... bansag ko rito ay babalo eh. Oo, mamaya ay hindi pala makikita. Oo, hindi makikita. Parang ano lang natin parang voice lang. O itong... ay, sige na, pakita na natin para maganda, no? Oo, pero bago yan, siyempre, ano ba ang sabi? Bakit takot na takot harapin si Pangulong Duterte? Itong may nagbabanggit dito, atras. Oo, sabi, takot harapin si Pangulong Duterte sa impeachment ni BP Sara. Atras ang impeachment. Sa totoo lang, lagi sila nag-iisip kung isusulong nila eh. Eh bakit? Nagpahiwatig na kasi mga religious group. Hindi lang religious group, maraming sasama. Ang sabi nila, di ba tumututol nga sila. Ayaw nilang magkabuklod-buklod ang Pilipinas. Etong magsasalita dito, parang maghihintay pa raw ng isang impeachment complaint. Ay, anak ka ng tipaklong. Pakita na natin para maayos kung sino yung kung sino yung magsasalita dito. Yun taga-bundok yun eh. Lagi yung nakikita sa yun eh. Sa kalsada, nasigaw na sigaw. Wala namang saysay mga pinagsisigaw nun eh. Mamaya. Pero bago dyan, pasok muna natin ito. Bakit ba takot na takot? Chikadora, ipasok mo. Ay, si Robin pala ito. Robin, pasok mo para malaman ng ating kababayan kung ano yung mga nabalitaan mo. Ayos ba tayo dyan? Malapit na ho ang bagong taon na. Kaya ingat sa mga paputok. Robin, pasok. Tunay na napakaraming nagmamahal sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara. Tunay naman po talaga. Pangulong Duterte. Simula ng pinagtutulungan na ng mga Kamping at mga Marcos, ang ating Vice President Sara, dito na nagpakita ng suporta ang Iglesia ni Cristo. Yan. Vice President Sara. Kaya nga sila nagsagawa ng magiging malawakang rally upang suportahan ang kontra-impeachment kay Vice President Sara. Magiging malaking dagok at problema sa Quadcom ang magiging impeachment case kay Vice President Sara dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ang isa sa magiging abogado nito. Totoo naman. Tandaan natin noong nakaraang Quadcom hearing na kung saan ay naimbitahan pa ang dating Pangulong Duterte. Walang nagawa ang mga Quadcom. Nagtulong-tulong pa sila upang sirain ang dating Pangulong Duterte. Ngunit wala silang nagawa dito. Totoo po. Naglaruan lamang sila ng dating Pangulong Duterte. Lumabas ang kabobohan ng mga buwayang kongresista
At kalaunan ay hindi na nila naimbitahan ang dating Pangulong Duterte. Kaya nga si Mr. Will Isipin nyo mga kasama, kung naaalala nyo yung naimbestigahan si Pangulong Duterte, parang nagmukhang kawawa itong mga bakulaw sa kamera eh. Di ba? Kung paano sila sagutin, kahit na magmamataas ng boses. Yung isa nga, yung mayabang magsalita, yung atras. Mayabang yun eh. Ginamitan niya na lang salita ng libro eh. Para lang hindi siya mabuko na nganga siya. At ito naman yung hudwano na taga-bundok, akala mo rin matindi, soplak din. Ngayon, meron naman panibago na nasabi dito sa susunod na video natin, naghihintay pa ng ika-4 na impeachment case. Bakit? Ilan ba yung impeachment case ang kailangan nyo para maipirmahan ng mga kongresista na, sa tingin nyo, pipirmahan pa ba yan? Uusad pa ba yan? Ayan ang tanong na ating kababayan. Sakit na ng tenga ko lipat natin dito sa kabila. Sa tingin nyo, mapipirmahan. Masyadong maingay, masakit sa tenga. Mapipirmahan pa kaya yan? Dahil nga nagsalita na rito, nagkaroon na ng boses itong mga religious group at hindi lang itong religious group. Merong mga generals, mga retired generals at mga kababayan natin, OFW, migrante, taga Davao, taga Mindanao, everywhere in the Philippines. Nagsalita na rin sila. Ayaw nga nila ng mga pagbuklod-buklod eh. Tapos kayo, hindi naman kayo kasapi ng isang konstitusyon kayong mga, alam mo, mamaya, makikita nyo kung sino yung magsasalita. Babaloy eh. Hindi naman sila kasapi ng bansa konstitusyon. Hindi sila kasapi ng gobyerno. Pero sila pa yung mga matatapang at maghahain pa ng ika-4. Ganto na ba talaga? Pinagugulo na ba tayo ng mga makabundok na tao? Sabi niya ni James. Salamat James, lagi ka nandito Ito mga kabundok na tao, sila pa ngayon yung nagsusulong. Bakit hindi magawa pirmahan ng mga bakulaw? Natatakot. Tuloy natin to kung ano yung usapin pa dito. Will Talker ay napakomento na naman. Siguradong tapos na ang laban at siguradong mapapahiya na naman ang mga buwayang kongresista. Totoo yan. Ang kanyang reaksyon sa buong video. Samantala ay naman sa isang writer ay matagal na daw niyang pinag-isipan ang damdam niya o damdam nating taong bayan na kung sana tumakbo si Vice President Sara bilang presidente noong 2022, hindi na sana tayo nagkaganito. Yan ang iintayin natin Chikadora. Robin, sorry. Yan ang aabangan natin. Pero alam naman natin, siyempre, ang sabi ni BP Sara noong nakaraan, masyado pang maaga. Antayin natin yung 2026, mga end of 2026, malalaman natin. Kasi lagi niya sinasabi yan Marami bang pwedeng mangyari, pero ang kagustuhan natin, ang mga Duterte, ang mamuno sa Pilipinas. Siyempre, andyan si BP Sara at alam natin na matatag si BP Sara. Di ba? Siya nga yung mga tinitingilan ng mga ambasador Isipin nyo imbis kung sino nakaupo ngayon, ang puntahan nitong mga ambasador na to, si BP Sara ang pinupuntahan. Di ba? Nagka-courtesy call. Isipin nyo yan. Di ba? Tuloy pa natin to. Kasi nakakatawa. Sa tagal-tagal na ng usapan na yan, di ba? Tagal-tagal nyo na pinag-uusapan yan. Bakit hindi pa pinipirmahan? Bakit? Natatakot na ba? Ayun ang sabi ni Maricar dito. Nakakatulog na ba sila? Yan ang sabi, di ba? Kaya tayo mga kababayan, alam nyo na, lagi nating sinasabi, alam nyo na, pagdating ng Mayo, lahat ng mga dorobo, lahat ng mga trapo, itapon nyo yan. Hindi natin kapakipakinabangan niya yung mga trapo na yan. Kasi tingnan nyo, naubos. Uubusin pa. Sa ginagawang ayuda nation, everywhere in the Philippines. Kaso, ang problema dito, baka hindi na pupunta talaga doon sa tao. Yun ang tanong. Ang tanong ni Joe Marian. Tuloy natin. Matagal ko ding pinag-isipan yung damdam natin na kung sana tumakbo si Sara as president,
Sana di tayo nagkakaganito. Pero Tama. we cannot question the wisdom of the universe. What if tumakbo si Sara? Nanalo si Sara, VP si BBM. Tapos, 2 years after she wins, Sara dies. Kunyari lang, she died. Kunyari of natural causes. Nakainom siya ng poison na pagkalat-kalat lang na di niya sinasadya. Not only will we have no more Duterte in power, she has small children who will be orphaned. So if tayo ang nasunod, ganito ang mangyayari. BBM, the Vice President becomes President. Martin, the Speaker, becomes Vice President. BBM becomes President for 10 years because Sara, dying after 2 years, allows him to run again, so 4 plus 6. Martin becomes president after Sandro becomes president after and then forever na yan, pati anak ni Martin. Tapos happy-happy na lahat ang Congress and oligarchs. Ang pinakamasaklap sa lahat is because Sara did become president and just conveniently died. Is the Filipino people would never know about the kind of governance of the Marcos Romualdez. Oh. We would never know their real ugali. Oh, kita nyo mga kasama. Hay nako, kaya pipiliin natin kung sino yung magiging makabuluhan. Pagdating ng 2025, kaya yung PDP line, wag nyong itatapon kahit man sino doon. Lahat yun iboto nyo, dagdag nyo pa si Doc Willie Ong at si Richard Mata. Kasi sa healthcare, no, usaping kalusugan, pwede natin silang ipambato. Dahil isipin nyo, naranasan na ni Doc Willie Ong ang magkaroon ng problema kahit ganun siya na doktor, pero tinamaan pa rin siya ng isang karamdaman. Kaya nalulungkot siya dahil ang Pilipinas malayong-malayo doon sa mga pinuntahan niyang bansa. Kita nyo parang hindi ko lang alam kung anong stage na yung naging karamdaman ni Doc Willie. Pero ngayon, under recovery at malakas na po. So ngayon, pag-asa natin si Doc Willie Ong, pagdating sa healthcare at si Richard Mata. At siyempre, kasangga niyan lahat ng PDP line. Lahat po yan makakatulong pagdating ng 2028 sa pagtakbo ni Bibi Sara. Makakatulong po yan. Ilang paso natin yung mga basura at mga trapo na mga gumagambala at sumisira at nagnanakaw di umano sa kaban ng bayan. So eto na, mapunta tayo dito. Ano ba yung usapin? Bakit meron pang mga gantong usapin? Aantay pa ng ilang impeachment case? 4? Hindi na kayo nakontento sa 3? Gusto nyo pa ng 4? Bakit? Oo, bakit? Ano na naman ito yung mga tao na wala namang ambag sa lipunan pero magaling magngangaw-ngaw. Papalabasin nila na sila ang tama. Yan ang sabi ni Mary Grace Di Pacho. Salamat Kuya Good, sila yan. Mahilig magngangaw sa kalsada pero wala namang sustansya lahat ng sinasabi. Lahat ng mga umuupong presidente, vice-presidente, yan ay mga bakit ngayon? Hindi raw parang sila raw ata yung pambato ngayon . Totoo ba yan? Grabe naman ito nag-comment na to. Parang alam na alam mo parang alam na alam niya. Parang ito ata yung mga sinusubo. Ako sino yung nasa likod nito, para masira ang pangalan Duterte. So eto na, pasok na natin to para mas maganda, malinawan kayo. Di ba? Posible ang anong hinihintay pa ng Kamara ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte kaya hindi pa umuusa ng mga naunang reklamo na inihain sa mababang kapulungan. Sa panayon ng programang Ano Take Mo, sinabi ni Bagong Alyansa Makabayan President Renato Reyes Jr. na maaaring planong ipunin ng Kamara ang lahat ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente bago dalhin sa tanggapan ng House Speaker na siya namang magre-refer ng reklamo sa House Justice Committee. Dagdag pa ni Reyes, posibleng nag-aalangan rin ng ilang kongresista dahil maaaring makaapekto ang impeachment complaint sa kanilang pagtakbo, lalo't papalapit na ang midterm elections. Alam nyo pala. Kaya kayo ang binibigyan ng boses. Tama ba? Sa narinig natin? Kaya nag-aalala yung mga ibang kongresistang bakulaw
Baka makaapekto sa kanilang pagtakbo. Natural! Oo, dahil ang ginagawa nyo ay hindi maganda. Kahit naman na paulit-ulit nyo sabihin na hindi kayo pipirma, hindi na rin kayo iboboto eh. Oh, sa palagay nyo mga kasama, iboboto ba itong mga bakulaw sa kongreso na to? Makakatikim pa ba ito ng boto sa kanilang mga distrito? Sa palagay ko at opinion ko, wala na ho. Kasi wala na hong saysay ito. Dahil lahat ng taong bayan nakita kung paano sila, mga goyo sa kamara. General, attorney, mayor, pinakulong. Sa tingin nyo, karapat-dapat pa kayo iboto? Nako, Diyos mio marimar. Kahit mag-iiyak-iyak kayo ng dugo, hindi na ho kayo makakatikim ng boto, lalong-lalo niya sa mga kanya-kanyang distrito. Yung party list, babanggitin natin, baka malin lang kayo. Itong mga to, sabi ni Jason dito, itong mga to, di umano, sila daw yung mga taga-bundok. Anak ng tipaklong, alam na alam mo, Jason, baka nga yan, Jason, totoo. Mukhang napapaniwala mo na ako, Jason. Kayo mga kasama, niniwala ba kayo na itong nagngangaw-ngaw dito ay isang membro, di umano, ng mga taong bundok? Ayan, ang sabi-sabi ng ating kababayan at mga komento. Totoo yan, Kuya Goods. Baka nga, nakikita nyo lagi ito eh. Diba? Tama ba? Tama. Tuloy natin. Dapat maging pangunahing konsiderasyon sa pagtutulang ng impeachment yung pansarili nilang interes sa politika. Dapat ang tignan dito, paano may susulong ang impeachment complaint sa pinakamabilis na panahon para magkaroon ng accountability sa mga nangyaring corruption sa nakaraan. Para daw mabilis na panahon. Di ba sinampan nyo na nung nakaraan? Bakit walang pumipirma? Yan ang tanong. Kasi nga, takot na. Eto, bibigyan naman ng boses uli dito. Baka mamaya kasi, hindi nyo alam yung mga pinagsasabi nyo. Kaya kayo, nanggugulo di umano, dahil daw, yung boss nyo, sabi dito ni Sherwin, yung boss nyo ang nag-utos sa inyo. Anak ng tipaklong naman, bakit ganun? Tuloy! Plano naman ng grupong bayan na magsagawa ng kampanya sa susunod na taon para kumuha ng suporta at ipaunawa sa publiko ang paggulong ng impeachment. Anak ng tipaklong. May ganun pa ba? Balik ulit natin dito kay Chikadora para naman malinaw sa malinaw. Baka mamaya, makakuha pa nga ito ng mga anong tawag doon? Mga supporter nila. Malin lang yung ating kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, ang boboto yung party list ay yung tama lang, may choices kayo. PDP Laba, Duterte party list, paano party list, at yung party list ni Senador Marcoleta, yung sagip. Yun lang. Tama na. Wag na kayo mag-ano yung mga bayan-bayan. Wag. Mahirap yung bayan-bayan eh. Marami sila dyan, yung bayan-bayan na yan. Tuloy! Imagine the Philippines being ruled by the Marcos Romualdezes for all of eternity just because Sara became president and died early. So how dare we question the universe and how it unfolds? Oo, naghihirap tayo ngayon, but pain and suffering is the price we pay for enlightenment. And isn't it always the case? At narito ang paliwanag ni Mr. Will Talker yan. kung bakit ang impeachment case ni Vice President Sara ay mababasura lamang, mawawalan ng halaga at bisa, mawawalan ng effort ang mga buwayang kongresista dahil ang impeachment case na ito ay paglalaruan lamang ng dating Pangulong Duterte. Itong full video, panoorin natin. Handa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sinabi ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Wala. Tapos ang laban. Tama. Yung mga quadcom nga, yung mga kongresista nga, butata at walang nagawa. Yan pa kayang impeachment complaint. Ayan may ads lang Totoo naman lahat na sinasabi ni Will na Real Talker dito. Na sobrang babaw at sobrang
katawa-tawa. Nako, imaginin mo, napakaswerte mo siguro pag ang naging abogado mo, si Tatay Digong. And feeling ko mga Lods, di ba, ang mga Duterte right now ay nagiging wais at nagiging careful na ngayon. And tama po yan, no? Sila-sila lang naman din ang mas magandang magtulungan. Kasi sa paligid, ang daming manggagamit. Diba? Kaya I'm pretty sure mababasura yung impeachment complaint na yan. Totoo yan. Basahin natin ang new statement ni Amy Marcos kay Mr. President. Sabi niya, ayan na tayong sinasabi natin mahaba rin. Oo, nung nakaraan, hindi raw pumirma. Kaya nga sinoplak siya ni Congressman, ni Senador Marcoleta eh. Andiyan ka. Tapos hindi lang pagpirma ang ginawa mo. Ito yung BICAM, yung pag-uusap sa BICAM. Kasi maraming pumirma, hindi raw pumirma itong si ate. Ngayon, siyempre ikaw, abogado, si Senador Marcoleta, dapat andun ka na, pinaglaban mo kung ayaw mo talaga. Ngayon, may lumalabas na usapin dito. Pakinggan ulit natin Diyan, wag naman ninyong ipahamak yung aking kapatid. Senator Amy Marcos sa 2025 budget. Wag naman ninyong ipahamak yung aking kapatid. Wag naman ninyong ipapasok at pipilitin ng pipiliting permahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayong mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng proyekto. Grabe mga Lords, no? Ayan na grabing revelasyon ang pinagsasasabi ni Senator Amy sa nangyayari sa budget ng bayan. Talaga namang this is a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. Humihingi na lang ako na i-recommit na lamang sa BICAM. I'm really wondering mga Lords, wala ba talagang or hindi ba talaga kayang magdesisyon ng ating presidente? Kasi imaginein mo, even Senator Amy, sinasabi niya na dyan na nagmamakaawa siya na wag pilitin si BBM, wag ipitin si Mr. President. Grabe, no? Mr. President, you are the president of our country. You have the power and the command. Bakit parang may nagmamanipula sa ating presidente, mga Lods? Yan. Ito sinasabi natin dito. Nabanggit din ni Real Talker. Parang may nagmamanipula eh. Isang babae, hindi natin alam, hindi natin matukoy. Sabi rito nung nang hula. Ang sabi di umano sa nang hula, mayroong babae na nagmamanipula talaga. Yun ang sabi. Pero, ganun pa man, kaya nga, yung impeachment ay mababasura kasi marami hong tumututol. Ayaw nilang magkabuklod-buklod. Ayaw nila na magkawatak-watak. Ayaw nila magkawatak-watak ang Pilipinas, ang bansa. Dahil lang dito sa mga hinahain ng mga taga-bundok. Diba? May nag-comment sa atin ngayon, kapapasok lang. Sir, kami po na taga-Gentry Cavite ay naka-assign sa Liwasang Bonifacio. May kanya-kanyang lugar po ang pupuntahan namin sa Manila. Mapupuno po lahat ng lugar dyan sa Manila, lalo na po ang grandstand. Maghintay po yung mga bangag na dyan din kung daan sa lugar ang naka-assign. Grabe, mga kasama. Ito na ho yung mga comment. Kasi, kagaya na sinasabi natin, merong hong naka-assign sa mga lugar-lugar. Kagaya na nabanggit ko kanina, at dito naman sabi, mapupuno lahat ng lugar dyan sa Manila. Lalo na po ang grandstand. Hindi pa natin sure kung, kasi ang Liwasang Bonifacio, hindi po ganun kalawak. Ibig sabihin, pwedeng mag-peaceful rally,
pero hindi po ganun kalawak. Doon sa dadalong, grabe, iba ho yung dadalo ngayon. Baka mapuno nga. Baka siguro, hindi ko sure baka siguro pwede silang umurong papunta ng grandstand o di kaya naman talagang masakop lahat. No? Ang hindi ko lang ho sure kasi may nabanggit din na parang wag na natin banggitin baka magkaroon pa ng hindi magandang baka masabi tayong bulager. Wag na 'yon. Dito naman tayo, at least sinasabi natin yung mga bagay-bagay. At dito tayo, bakit may mga ganito ng usapin? Ay, eto na. Eto na po, Oo, Ate Corina, ano ba yan? Mga retiradong opisyal ng military at PNP nagbabala kontra sa ipapasang budget. Yun din nabasa rin natin yun at napanood na rin natin yun sa iba-ibang mga news kagaya ni Ate Corina sa Billionaire. Ate Corina, pasok, kwento mo. Sinusuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposed 2025 budget. Patuloy ang batikos sa panukalang ipinasa ng Kongreso. Para sa ilang mga retiradong opisyal ng militar at pulisya, hindi pinaprioridad ng spending bill ang seguridad ng bansa. Ang detalye mula kay Francis Folbe sa kanyang agenda report. Yan. Halos 200 mga retiradong opisyal ng AFP, PNP, PCG, uniform personnel, UP Vanguard, civil society at ilang concerned citizens ang pumirma sa open letter para kay Pangulong Bongbong Marcos. Dismayado sila sa umano'y mga hindi katanggap-tanggap na pagbabago sa 2025 budget. Aksaya lang daw ang mga pagbabago at maisasantabi lang ang mga mas kailangan ng mga Pilipino, kabilang ang national security. Hiling nila sa Pangulo, ibalik ang budget sa Bicameral Conference Committee para sa mas komprehensibo at transparent na assessment. Isa sa pumirma sa open letter si Pablito Villegas ng UP Vanguard. Kwento niya, Marcos loyalist siya, pero hindi niya daw kayang tiisin na manahimik sa nakikitang problema sa pipirmahang budget. I think the president is being manipulated by some powers that be. No? I am with the president on this matter. I used to serve President Marcos Sr. and I believe this guy, I served this guy when he was governor. I think this man is a good one, but when he is being influenced and is manipulated because of bad politics, then marami niya yung resulta. Dagdag ni Villegas, dalawa ang opsyon ng Pangulo. Pwedeng total veto o line veto. Pero ang inaasahan daw nila ay ang i-total veto at ibalik ito sa mga mambabatas. Line veto will not solve it Doon pa rin yan. Hindi mo masosolve yung line veto yung political patronage. Hindi mo masosolve yung line veto yung mga inequity, yung mga yung favoring the DPWH. Siguro to a certain extent. But this is hindi ko nga ito may Brad, si former committee na appropriations, na author ng syntax law, si Congressman Ungab, who now belongs to the opposition. That is the worst budget he has ever seen in the last 15 years of his presence in Congress. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa tanggapan ng Pangulo ang budget para sa susunod na taon. Umaasa ang grupo ni Villegas na magiging patas at makapilipino ang gagawing aksyon ng Pangulo rito. Para sa agenda, Francis. So narinig nyo naman mga kasama. Sana, mag-isip-sip nga kung sino nakaupo ngayon. Kasi alam nyo, iba na rin yung mga pahayag. May mga pirma na rin ata di umano na nakita natin. No? Meron na rin nagsasalita, may mga boses-boses na rin. Hindi lang isang religious group. Marami ang gustong sumama. At kagaya na sinabi, doon sa circular, sa Liwasang Bonifacio po. Hindi lang natin malaman kung halimbawa kulang na po yung espasyo sa Liwasang Bonifacio, uurong ng grandstand. Kung talaga napakarami naman talaga at sobra naman po ang papahayag dito na napakaraming susuporta kahit hindi naman po miyembro ng INC ay susuporta sa peaceful rallying gaganapin. Kaya talagang nakakabilib at sana lang hindi magkaroon ng mga, alam nyo na, yung mga mahilig manggulo, mga taga-bundok. Kasi alam nyo yung mga yan, gagawa ng mga hindi maganda yan, yung mga taga-bundok na yan. Sabi ni Richard dito, Kuya Goods, yung mga taga-bundok na yan, yan yung mahilig. Kagaya niya kanina, nakita mo, siya yung maghahain ng pang-apat na impeachment complaint laban kay BP Sara. Ayaw nga ng Pangulo kung sino nakaupo ngayon. Ayaw. Tutol siya. Sa impeachment na yan. Tutol siya. Bakit ito? Pang-apat na naman? Dapat ito ipagalitan ng ating Pangulo kung sino nakaupo ngayon. Dapat itong mga nagsusulong na to. Diba? Sana siya magbigay din ng boses na sabihin niya
Oh, tigil nyo na yan. Ang kukulit nyo. Ganon. Ganon lang kasimple. Pwede naman niya sabihin yun eh. Ha? Oh, sige, lahat yan ng pinaglalaban nyo, kayong mga taga-bundok, itigil nyo na yan. Ayoko ng mga binabalak nyo sa BP Sara. Kasi ang dating Pangulo, si Pangulong Duterte, dati ho yan, merong BP, si Ate Leni. May nagsusulong din na impeachment. Ano sabi ni Pangulong Duterte dati? Huwag niyong pakialaman ni impeachment. Binoto yan ng mga sambayan ng Pilipino. Tigil niyo yan. Hindi ako agree dyan sa impeachment ni BP Leni. Ganon dapat. Magkaroon ng konting boses o malaking boses. Para naman, kapani-paniwala, na kahit pa paano concern siya. Kanino? Kay BP Sara, kahit pa paano, makitaan lang siya ng isang magandang hindi ko gusto yung impeachment nyo laban. Nagsalita na nga siya. Pero itong mga makukulit, di ba? Sipin nyo, nagsalita na siya. Pero itong makukulit, ang kukulit nyo. Sarap nyo tanggalan ng tinga. Di ba mga kasama? Ano nyo masasabi nyo dito? May 4 na naman. Sino naghahain? Isa na naman taga-bundok. Puro taga-bundok, halos taga-bundok. Hay nako. Susunod na yan, puro taga-bundok na maghaharian yan pag hindi niya siwatayan. Di umano, sabi yan ni Jorem. Salamat Jorem at nag-comment ka. Ayan ang mga kasama, hanggang sa muli lagi kayo susubaybay sa ating channel. Kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na, huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye! Happy New Year po sa lahat. Happy holidays, Happy New Year, bye-bye.